Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang hatid natin ngayon. No? Eto, unahin natin munang pag-usapan itong si Senator Amy Marcos na sabi niya, tiwala siya sa ombudsman. Okay? Sa ginagawa niyang pagtanggol dito kay former President Duterte na kakasuhan na ng administrative itong senatore, sina Marbil, sina yung mga Remulla Brothers at kung sino-sino pang sangkot doon sa pagpapaaresto kay Tatay Digong doon sa The Hague, no? At ito ay i-play natin itong video na ito at magre-react tayo dito. Okay? Kung ano ang masasabi natin nito kay Senator Amy Marcos, kung siya ba ay genuine ang kanyang investigate patungkol dito, no? The fact that ginagawa niya ito ay naa-appreciate natin, no? Bilang supporter po ni Tatay Digong. Okay, mamaya pag-usapan natin 'yan. Ito yung pinakamatindi, itong pangalawa nating pag-uusapan ay ito pong si Vice President Inday Sara Duterte sa isang interview, no, ambush interview, ay sinagot ang mga ilan ng mga issues na nangyayari ngayon, especially dito sa issue ng sinabi niya, no, update patungkol dito sa issue ng bigas, no, na talagang yung comment po ni VP Sara sa bigas na yan nagre-react itong administrasyon, no, at ngayon tinitigil na nila, no, nagre-react si VP Sara sa itinitigil muna itong pagbibenta ng bigas. Bakit yan tinitigil? No, at ipagpatuloy raw itong pagbibenta pagkatapos ng eleksyon, 'di ba? Yan kasi nagmamadali kayo eh. Eto, may bago ring komento itong si Vice President Inday Sara Duterte sa ICC, no? Ano na yung update kay Tatay Digong, okay? Patungkol dyan sa jurisdiction ng Pilipinas sa ICC, mamaya sasagutin niya ni VP Sara. At heto pa, no? Itong si Attorney Claire Castro rin, no? May banat itong si VP Sara patungkol po kay attack dog Claire Castro. Mamaya pakikinggan natin yan, no? Talagang tumpak-tumpak, tumpak na tumpak, sapul na sapul si Claire Castro dito. At may reaction rin itong si VP Sara patungkol po sa balak na usap-usapan na i-raid yung bahay ni Tatay Digong. Mamaya kukuha tayo ng reaction ni VP Sara dyan. At higit sa lahat, nagre-react rin itong si Vice President Inday Sara Duterte sa mga nag-i-exist na laglag bala dyan sa airport na yan. Okay? So, yun yung ito. At ang dami pang iba na mga issues na tinatanong ni VP Sara. Ire-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share sa itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yan sa mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV, malalaman po ninyo. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Pakinggan natin itong balita patungkol kay Senator Amy. Talagang tinodo na ni Senator Amy itong patungkol po dito sa mga irregularities po na nangyari po sa pag-aresto kay Tatay Digong. So, heto po, pakinggan natin. Maasa si Senator Amy Marcos na itutuloy ng Office of the Ombudsman. And I hope, Senator Amy Marcos, na hindi na naman ito mapupolitika at hindi ito mabahira ng impluwensya ng inyong kapatid, yung ombudsman na yan. Kasi ikaw tiwala ka ng tiwala eh, di ba? Ang investigasyon sa mga opisyal na anyay sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Ako, sa totoo lang, tama lang ito eh.
dapat talaga mabigyan ng leksyon itong si Torre Marbil, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Lacanilaw. Alam mo bakit? No? Kasi kayo dapat ay neutral lamang, hindi kayo dapat kakampi ng mga politicians. Ang ginawa ninyo, alam nyong bawal, pero talagang pinurso ninyo na maaresto itong si Tatay Digong. Kaya ikaw, Senator Amy Marcos, no? Trabaho mo yan. Itong mga ginagawa mo. Ginawa mo lang ang inyong trabaho, kaya na-appreciate kami sa inyo dyan, okay? Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Ayan, no? Dala-dala ni Senator Amy ang mga reklamo na yan. At ibinigay sa opisina ng ombudsman. Amy sa ombudsman na siyasati ng issue. Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee Ayun, no? Ang dami, oh. Ay, ang dami. Good luck, Torre. Good luck, Marbil. Good luck, Boying. John Vic, good luck. At higit sa lahat, Bongbong Marcos, hello. Foreign Relations sa tanggapan ng ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearings ng komite. Ako talaga, no? Umaasa talaga ako na seryoso po itong si Senator Amy Marcos sa ginagawa niya, di ba? Niya ang pagsampa ng reklamo laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at ang kapatid Ito, si Chris. Isa pa, si Pajardo. Bakit hindi ito nasali itong si Pajardo? Hindi ko lang alam, ha? nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang din sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation Meron akong bisita dito, ah. Meron akong bisita. Tingnan nyo. Bisita niya. May bisita ako, oh. May bisita ako, oh. Say hi. 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 Say, hi. Hi, Duterte. Go. Hi, Duterte. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. So may bisita ako. Sino kayo work pa si Daddy is working. Okay. Go. Ayan. Yung anak ko. Hindi ko na-lock ang aking studio eh. Sumisilip. Okay, so going back, no? Dapat lang na senatore mapanagot dito. Ito ba? Itong ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos, no? I hope hindi lang ito pakitang tao dahil inendorso siya kay VP Sara. No, I hope naman na Senator Amy Marcos na talagang ginagawa mo ito para sa kagustuhan ng taong bayan. Yun po, di ba? Kasi ayaw po ng taong bayan itong mga pangyayaring ito eh. Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Na, ayan na lahat. Duda ko rito ha, na di ko lang alam kung si Bongbong Marcos dito ay mangingialam. Kasi kung tutuusin, si Bongbong Marcos ay meron siyang immunity bilang isang presidente. Ako, mas lalo akong bibilib kay Senator Amy Marcos kung sa 2028 ay si VP Sara na ang magiging pangulo ng bansa natin at si Senator Amy Marcos ay senador pa rin ng bansa natin at si Bongbong Marcos ay tapos na sa kanyang termino bilang presidente, bibilib ako kay Senator Amy kung kakasuhan niya itong kanyang kapatid. Kakasuhan niya, di ba? Tingnan lang natin kasi hindi maganda na si VP Sara yung gumawa ng kasi mapupolitika eh. Tingnan yung kapatid talaga, di ba? Kung you believe that your brother is doing something wrong, para sa taong bayan, gawin mo, di ba? For the sake of the country.
inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi Oh, ako naman, itong panawagan ni Senator Amy sa ombudsman, I hope naman mga taga-ombudsman dyan, gawin nyo ang trabaho. Huwag kayong makialam sa pamumulitika. Okay? nga hinaharang ito sa Senado, nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung Oh, nahihirapan talaga si Senator Amy na kumuha ng testigo kasi alam nila natatakot sila sa administrasyon. 'Di ba? Oh, sino ba namang hindi matakot? 'Di ba? kailangan patawanan ng kaso at parusa. So I hope Senator Amy Marcos mananaig ka niyan sa mga ginagawa ninyo. Okay? Someday, magugustuhan ka ng taong bayan. Okay? Dito tayo sa interview ni VP Sara sa mga issue ng bigas, sa ICC, Claire Castro, itong raid, di umano sa bahay ng tatay nila, at itong laglag bala. Ikaw, pakinggan natin si VP Sara. Medyo hindi maganda yung audio dito pero kahit merong mga background noise, pero focus at concentrate lamang sa sinasabi ni VP Sara, okay? Wala na palipiligin, limitado pa rin. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin nyo naging sunod kay Ate dahil sa sinabi nyo nga po na very untimely siya for the timely for the election. Parang hindi naman siya pangalit sa election. Oh yes ma'am. Kaya nga ako nakaitem ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi Very consistent si VP Sara nung sinabi niya na itim ang kanilang sinusuot ni Senator Amy Marcos. Nagluluksa sa mga pinanggagawa nitong administrasyong ito. Pinaglaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap. So, ayon kay VP Sara, yung pagka 20 pesos per kilo na bigas na ginagawa nila ngayon sa Visayas, ayon kay VP Sara, parang inuuto tayong mga Pilipino. Inuuto yung mga walang pera talaga, di ba? Para lang, pag-iinsulto yan para iboto sila, di ba? Iboto natin si Bongbong Marcos kasi ginawa niyang 20 pesos per kilo ang bigas. Utot nyo. Alam niyong subsidize yan Alam niyong mali yan Lulukuhin nyo pa yung taong bayan Na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin doon sa maybe sila dun sa sinabi. Alam niyo ba bakit tinitigil ito ng duda ko rito this is my own analysis. Tinitigil itong bigas na ito sa pagbebenta kasi booking sila sa taong bayan Alam ng taong bayan na pamumulitika Di ba? Baka may utos na naman dyan sa taas na itigil nyo kami para magsabi natin na yung COMELEC patas lang talaga sila. Utot! Meron nang nagbibenta doon Sus. Sabi nyo na ginagamit ang ito para sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay. Malamang. Kasi ever since, hindi yan kaya na magiging 20 pesos. Ginawa nila yun ngayon. Kasi baka akala nila na hindi alam ang taong bayan kung ano yung subsidize. Hindi yun bumaba ang bigas dahil maraming production ng bigas. Hindi ganun ang paraan dahil gumastos ang gobyerno para mapaliit ang presyo ng bigas, which is lugi ang bayan natin. Lugi ang gobyerno. Totoo, yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nila. Promise na naman si Bongbong pagkatapos niyan. Madidismaya na naman ang tao. Ang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, pareha kami sa sinabi ninyo si Claire Castro. Ito na naman.
Si Castro, pakinggan nyo paano binasag ni VP Sara si Auntie Claire Castro. Na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially Diba? Walang respeto si Atty. Claire Castro, ha? Presidente. Wala na daw tayong maaasahan. Pasensya ka na, Atty. Claire. Minamahal ito ng sambayan ng Pilipino. Pero yung amo mo, isinisuka na. Paano yan, Claire? comes to BBM at saka sa administration. Your reaction. Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Ganon rin sa kanya. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi naman ako hindi. Kasi ang pagkatao po ni VP Sara, hindi ito nangunguna eh. Kapag inaaway ito, saka naman ito re-resback eh. Ever since, never yan manguna na mang-away. Ako, tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot. Tama, sumasagot lang si VP Sara. Especially itong mga tuwadcom na ito. Banat sila ng banat ni VP Sara. Ngayon kung re-resbackan sila ni VP Sara, nagagalit. Nagagalit. Sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan, mami, parang sinasabi nila sa computer. Hindi sila siguro pinsan na magkadugo, pero pinsan sila sa ugali. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Meaning to say, Claire Castro, Franz Castro, basura kayo. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Ma'am, ganun lang po sa ICC po, yung defense lawyers po, nag-formally challenge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-arrest po yung first alleged crimes against humanity. They are appealing po na yung nga for immediate release and in-notify po. Naman, patungkol naman ito sa ICC ha. So, what's your comment on that? And nakakausap niyo po si PLRT? Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue. At ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Bangulong Duterte. So, we are hoping ha, na mabasura talaga itong kaso ni Duterte dyan sa ICC na yan eh. Wala pa. Hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin, Tuesday. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang Kasi ang hirap sa inyo dyan, kahit anong issue na pinag-usapan, ililink nyo kasi sa mga Duterte eh. Diba? mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBDM. Yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay, ma'am, next question. Ma'am, you have a Yes. question? VP Sara, what can you tell us about the meeting de avance today led by Timur Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidat dito anong mayroon. At saka hanapin ang kulang sa tahanan. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos
tinanong ko kung magkano tanggap nila sa AIC, sabi nila 2,000. Wala namang akap na 1,000 at AIC na 2,000. Oh, imagine that one, ha? Pati ayuda, ha? Questionable yung mga ayudang binibigay. Hindi sapat. So, sino ang pinaglalaroan? Taong bayan, binibiro. Grabe, pang insulto yan eh. Ha? For example, you are giving a 10,000 pesos ayuda for that certain program ng ayuda. Tapos, 10,000 ha, pero binibigyan 2,000, 1,000. Sobrang sakit yan sa tao. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na Sabi, no, itong mga politicians ngayon, no, ganyan na siguro ang pagtingin nila sa atin, no? Ang babaw. ano ba yung kulang o balanse noong akap na hindi nila natanggap, tsaka yung AIX na nawawalang 8,000 pesos. Imagine that one, merong nawawalang 8,000. Saan yan napunta? Ha? Saan pa? Sa mga buwaya. Buwaya talaga. Oh, yan ba? Papayag ba kayo niyan? Boboto pa kayo? Lahat ng mga nagpirma for impeachment ni BP Sara, huwag niyong iboto. Lahat ng mga senador ni Bongbong Marcos, huwag niyong iboto. Vote straight Duterte. Okay? At doon kayo sa mga congressman, governors na nakasuporta kay BP Sara, yun ang iboto ninyo. At What can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilanin talaga ang abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon. Ano bang nasa Parang si Nograles yan eh, sumasayaw eh. Iboto nyo si Nograles kasi marunong sumayaw. Iboto nyo si Bong Revilla kasi ang galing magbudots. Kawawa. Kawawang bayan. nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung mga malalaki politiko na pamilya. Pinagpawisan na si BP Sara. Oh, ang init siguro dyan, no? Pero still, in-entertain niya yung mga interview na yan eh. Yeah. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte yung nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. Pero hindi tayo makapag-question sa abilidad mo, VP. Sobrang magaling ka na government official, kaya iboboto ka talaga namin. At pangatlo, yung paulit-ulit ma'am na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na Vote buying now is legal. Ay nako. Lumulusot lagi. matanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman, ma'am, ng mga tao at sa kahirapan. Next question, Queenie Casimiro, ABS-CBN. Your brother is alleged Hindi ko alam, ma'am, kung anong purpose nila. Pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is manggulo sa election namin sa Davao City. Okay, Alex. Hindi ako nagsabi na merong mag-raid. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga staff at mga CIDG personnel. Dahil malapit na ang eleksyon, malamang parang gulo. Okay, last question, Alex. Final London. So, si VP Sara kinonfirm niya yan, yung raid na yan eh. Ano lang eh, usap-usapan eh. Pero yung mga usap-usapan na yan eh, delikado yan eh. Sa tingin ko dyan, hindi yan natuloy kasi natuklasan eh
na nalaman ni Kitty Duterte. Vice President, you get the votes you need in the Senate for the impeachment trial. How are you confident you will get the senators elected Ito naman, tanong patungkol sa impeachment. you need to help you in the impeachment trial? I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Some commentators are saying that this election is, because of the impeachment trial, is a fight for your political life, your political survival, because you could be barred. Do you see it that way? No. No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest. I told them that you just leave So, klarong-klaro yan ha. Yung mga nasa entablado itong si VP Sara, as much as possible, hindi niya pag-uusapan ang patungkol po sa impeachment. Kasi nire-respeto rin niya yung system of government natin. O kung ipapatawag siya dyan sa impeachment na yan, respetuhin niya yung mga senador kung ayaw siyang i-impeach o kung gusto siyang i-impeach. As much as possible, no? Kapag nasa entablado si VP Sara, sasagutin lang niya yung mga problema ng bansang ito. 'Di ba? Bakit hindi natin iboto itong taong ito? At bakit ito yung dapat nating piliin? Pangangampanya nga eh. the impeachment to me, and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be Whether ma-impeach siya o hindi, yon ang destiny niya. acquitted or guilty. I have already accepted that. The two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday, and now they've forgotten about it one day after. So this is about the hungry, the poor, and the oppressed. Okay, thank You mentioned kanina po sa stage about this big political dynasty. What are your thoughts po sa pagpapasa ng isang anti-political dynasty? Wala akong problema, ma'am, magpasa Ito naman, political dynasty. Ito yung sagot ni VP Sara. ng batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya. At nakikita ko din kung paano nakukontrol yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat. Ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamuno. Ma'am, latest sa Davao, yung mga, amidst this mga issue na mag-rate ng CIDG, saan sa tingin niyo po ito lang nagaling? Yung ibang sinasabi could be from your local record Last question. Davao, although PNP has already denied the said raid from CIDG. Talagang ide-deny yan ng PNP eh. Alam nyo naman ngayon, di ba? Di na tayo sasabihin ni Bongbong, walang jaril doon sa KOJC na pag-raid. Anong nangyari? Otot nyo. Well, sa raid, wala akong information. Pero kung meron mang raid, hindi din ako magtataka. Dahil nakita naman natin kung paano ang pulis sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating natin sa impeachment, napakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin with pictures, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, hindi ako magtataka. Mag-raid sila, magtanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Arnie Tevez model na ginawa na nila sa In example si Congressman Arnie Tevez. Anong ginawa nila kay Congressman Arnie? Tinaniman nila, di ba?
ni-raid nila yung bahay ni Arnie Teves. So, ang mangyayari, hinulaan na yan ni VP Sara na posibleng ganyan rin ang mangyari sa kanila ng mga Duterte. Ang kalaban din nila sa politika, ni-raid, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Arnie, so nakita niya talaga kung paano. Di ba? Booking yun sa CCTV, kaya na-absuelto yung mga kaso na yun eh. Paano ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you. Ito naman, problem ng NAIA sa Laglag Bala. Oh, ma'am! Dagdag na natin yan sa kagutuman, ma'am. Laglag bala at droga. Thank you. Thank you. Grabe. Ay, bumabalik na naman ang Laglag Bala. Yan, panahon pa yan ni Pinoy eh. Ngayon, panahon ni Marcos, bumabalik, di ba? We really need a Duterte this coming 2028. Wala na. Hindi na tayo makakaasa sa administrasyong ito, no? Hindi satisfy ang taong bayan sa quality of governance ng administrasyong Marcos. So ayan ha, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan ngayon at nire-reactan natin. Okay? So guys, usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito ha para kakalat. And sa mga bago pa lang dito, subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi. Don't forget, Donmar TV, Balitang Totoo, second channel natin. Marami tayong videos doon no, na in-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So maraming salamat sa inyong mga viewers ng mga Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.